Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. So yan, tutuloy po natin yung ating Bible study dito po sa Rema Fields. Amen po. Dito na po tayo sa number 3 at may nakapagturo na rin po sa atin sa mga iba po nating kapastoran. Nung Monday po kay Pastora Econ, kahapon po ay kay Pastor Maya. Dito po tayo sa number 3. At yung number 1 po, ito po yung ating pinag-aaralan. 5 battle every Christian's man must fight. Yung number 1 nga po, the battle for purity. Yung number 2, the battle for the mind. Amen. At ito po yung ating pangatlong pag-aaralan ngayon po sa hapon na ito, ay yung the battle for discipline. Pagdating po dito sa discipline, o pagdating po sa disiplina, ito yung isa sa amen po. Ito yung isa sa mahirap din talagang gawin. Amen po. Yung battle, pagkadating doon disiplina. Unang-una sa akin maging sa maraming tao, maging sa mga nanonood po ngayon. Pag sinabi kasing discipline, talagang may consistency o yung tuloy-tuloy. Amen. Kagaya po nung purity, kagaya nung sa mind na mga battles, talagang sobrang hirap po ng mga ganyan. Number 3 po, the battle for discipline. Kung may Bible po kayo, pakibuksan niyo po dito sa 1 Corinthians 9:27. Basahin po natin. Sabi niya pong ganon sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 9. Sa Tagalog po sabi niya, ngunit sinusupil ko ang aking katawan. Sabi po ni Apostol Pablo. At ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Amen po. Sa English sabi niya ganon, but I discipline my body. Amen po. Sabi niya ganon, and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Amen po. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Pagdating po doon sa word na discipline, ito po ay isa sa pinakamahirap. Amen po. Na i-apply sa buhay nating mga tao. At ito po yung isang puntos natin dyan. Sabi niya gano'n, strong men are built through daily obedience and self-control. Kaya nga po sabi ko po kanina, yung word na discipline, kailangan dyan ng consistency. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Kasi bakit po? Sabi niya ganon, strong men are built through daily obedience and self-control. Yung discipline, yung talagang, yung isang taong malakas o yung isang taong disiplinado, ito po ay binubuo ng, kumbaga, daily o consistent na obedience at self-control. Pagdating po kasi sa discipline, tayong mga tao, buti na nga lang po nandiyan dyan ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Kasi meron tayong pamantayan, meron tayong kaisipan na kung gagawin natin itong isang bagay na ito, minsan kahit hindi natin gusto. Amen po. Dahilan sa kailangan natin gawin, alang-alang sa Panginoon, nadidisiplina tayo. Kaya po, hindi na tayo magtataka kung bakit po dito sa 1 Corinthians chapter 9, up to the last verse, si Apostol Pablo po ay gumagamit ng mga illustration patungkol sa mga sports. Bakit? Kasi po doon sa mga sports, siguro po nung panahon nila meron na talaga noon. Kaya kumbaga para manalo ka sa isang labanan, sabi niyang ganon, kailangan talaga sumusunod ka doon sa mga pamantayan. Ngayon ganon din po tayo.
para maging disiplinado tayo, kailangan sumunod din tayo dun sa mga pamantayan ng Diyos. Sabi niya, kung yung reward nila ay panandalian lang o dito lang sa mundo na ito, yung reward natin bilang isang mga disiplinadong Kristiyano ay hindi lang hanggang dito, kundi aabot pa hanggang doon sa langit. Kaya nga po dito, sabi niya basahin po natin, Romans chapter 8, verse 13. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi niya pong ganun sa verse 13. Basahin ko po. Sabi niya, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Kumbaga si Apostol Pablo, siya rin yung sumulat ng Romans eh. Sabi niya gano'n, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Kung iisipin po natin kung hindi tayo Kristiyano, ganun din naman eh, parehas din naman, mamamatay din naman yung banal, mamamatay din naman yung hindi banal. Pero kaibahan po sa atin, kahit na mawala tayo rito sa katawan natin, kahit mawala po tayo rito sa mundong ito, yung sinasabi niyang ganon, sa pamamagitan ng Espiritu, ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ibig sabihin, pag tayo po, nandoon tayo sa pagiging disiplinado natin, sa pagiging Kristiyano po natin bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo, hindi lang pang lupa yung buhay natin eh, kundi pang langit. Sabi niya po, ulitin natin, sabi niya, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Kaya nga po, tayo, amen po, tinuturuan tayo makipag-battle pagdating sa disiplina. Kasi kung hindi niyo po napapansin, si Apostol Pablo nung verse 27 nag-umpisa sa doon sa but I discipline. Nag-umpisa sa words na discipline eh. Tapos bandang huli, sabi niya ganon, I have preached to others, I myself should become disqualified. Kasi baka mamaya siya naman yung hindi, amen po, maging qualified. Kumbaga siya naman yung ma-disqualified. Yung pagiging disqualified po natin, yan po ay nakasalalay sa pagiging disiplinado natin. Amen po. Yung pagiging qualified natin, nakadepende po yan sa pagiging disiplinado natin. Kaya nga po kung tayo bilang mga Kristiyano ay disiplinado, first of all, spiritually, amen po, tayo ay magiging qualified. Pero kung tayo po ay hindi disiplinado, tayo po ay madi-disqualified. Kaya nga po ang ganda nung pagkakasabi niya eh. Dito sa bandang gitna sabi niya, but I discipline my body and I have preached to others. Sabi niya, but I discipline my body and bring it into subjection. Kumbaga talagang yung katawan ni Apostol Pablo nung mga panahon na yon, talagang inilalagay niya na maging maging okay eh. Kaso nga po dito sa mga napag-aaralan po natin pagdating sa disiplina, sobrang hirap. Amen. Lalong-lalo na minsan nga sa pagkain lang eh. Amen po. Minsan sa pag-iisip lang. Minsan sa pagiging pure lang natin. Amen po. Maraming klase. Kaya po, etong pangatlong battle na pinag-aaralan natin patungkol po sa disiplina, ito po ay hindi rin talaga madali. Kung hindi lang din po talaga tayo susunod doon sa pamantayan po ng Diyos para sa atin. Kaya po, sa atin, na kung gusto po natin maging malakas, maging disiplinado, ay wag na po tayong kumuha ng mga ibang pamantayan para po tayo ay maging
disiplinado sa mga bagay-bagay. Ito na po yung salita ng Diyos, ang maging pamantayan natin para maging disiplinado tayo sa lahat po ng bagay. Ulitin ko po, sabi niya gano'n, strong men are built through daily obedience and self-control. Araw-araw po na pagsunod yan. Araw-araw po na pagpipigil sa sarili yan para po maging disiplinado tayo. Amen po. So hanggang doon lang po yung ating pag-aaralan ngayon at sa mga susunod po, subaybayan po natin. 5 battle every Christian must fight. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami o Diyos ay nagpapasalamat po sa hapon na ito sa mga salita mo, Panginoon, o Diyos, namin pong narinig at napag-aralan. Dalangin po namin sa bawat battle, o Diyos, ng aming buhay, sa bawat araw, lalo na po sa disiplina. Kayo po, o Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng gabay kung papaano po namin, o Diyos, madidisiplina yung bawat sarili po namin, maging sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.